Welcome to Indai's Japanese Kanji. Kanji for today. Level N2. よろしくお願いいたします、とよさん。はい。こちらの言葉は何ですか？Saan Go saka on po. お Go saka on. on. May N po? Opo. Opo. Wala Opo. po. Ah, Wala. あるね。pwede rin po meron pong N. On siya no toki ni tsukay mas ne. Hay. Pero, mas kilala po ito sa go o. Ano po? Hay. Yung on po ginagamit po siya pag magsasabi po kayo on siya sa inyong company. Hay. Sa inyong company. On siya. こうやって書きますね、on siyaは。On siya. はい。on siyaって使いますね。はい。Ibig po sabihin po ng on siya sa inyong company. Pero, take note guys, ang on siya po, hindi po ito maaaring gamitin sa written. Business word po ito, pero hindi po siya ginagamit sa written. Kapag written na po kayo, ang dapat nyo pong gamitin is kisha. こちらですね。Ito po ang dapat nyong gamitin. Sa documents o kaya naman po sa email, wag nyo pong gagamitin ng on siya. Kisha po siya. Ano po? Ngayon, sa conversation sa telepono, sa face-to-face, on siya po. Conversation, verbal po, ginagamit on siya. Sa inyong company po ang meaning. Pero, pag written na po siya, hindi na po on siya, kisha na po siya. Ano po? Hay, ingat po kayo sa kishang kanji kasi meron pong kisha na, iba po ang meaning. Hay, ito po ang kisha ng sa inyong company. Hay. Diba, balik po tayo. Ginagamit po ito, saan po? Toyo-san. Ang alam ko lang po yung sa oteray. Otearay to ka. Hay, ginagamit po ang salitang ito. Magbigay galang. So this, ginagamit para magbigay galang po. For example, diyoshimasu, gagamitin po. Gagamitin. Hay. Pero kung yung gagamitin na yon, ang act na yon, ang gagawa ng act na yon ay inyong client or mas nakatataas sa inyo, ang lalagyan nyo na po siya ng goriyo shimasu. Goriyo shimasu. Hay. Yun na po yung ididikit nyo. Goriyo shimasu. Goriyo kudasai. Ganyan. Hay. Pero pag act nyo po, hindi nyo po kailangan lagyan ng o. Kasi act nyo po yun eh. Hay. Kung act po nung nirespeto nyong tao, kailangan po lagyan ng go o kaya o. Hay. Natsuki desu. Onchu. Hay. Onchu to wa nan desho ka? Sa address po ba yun? So des. Hay. Sa address po ng mga companies, doon po siya ginagamit po. Meaning po nito is para o kaya naman po to. Ginagamit sa sulat para sa kumpanya. Hanap po tayo sa side po ng ginamitan po ng onchu. Hay. Ganito po pag nagsusulat po ng address. Hay. Dito po postal code, yung address po dito, pababa. Then, dito po, bababa po ng kaunti po, di ba po, hindi niya po kahirela. Hay, bababa po ng kaunti. Dito po, linalagay yung name po ng company, kung saan po ang section noon. Hay, at linalagay po onchu. Hay, ganyan po ginagamit ang onchu. Hay. 大丈夫かな? はい、はい。 so balik po tayo. Ko chira wa, meron pa po tayong isang salita. Hay. Otearay. Otearayって何ですか? Toilet. そうです。toilet po siya. Hay. Meaning po nito, sa Tagalog ay Kubeta, banyo, CR, toilet. Hugasan ng kamay. Hay. Actually,
ang meaning po talaga po ng ote aray is hugasan ng kamay, te aray. Kung nakikita niyo po, understand niyo na po na lugar para wash ng hands. Ano po? Pero, good as toilet na po siya. Alam niyo naman po mga Japanese, medyo ayaw po ng, kasi ang image po ng toilet, medyo madumi. Kasi doon po tayo nagwe-waste po, di ba po? So, instead na sabihin po nila, dumihan or banyo, gumagamit po sila ng another word like otearay. O kaya naman po minsan po, okeshorumu. Pero, these days po, pag sinabi po kasi pong okeshorumu, talagang powder room na po siya eh. Hay. Pero yung otearay po, good as toilet po siya. Hay. Tsugi desu ne. Ito po ang inyong i-recite po. Toyo-san, yoroshiku onegai itashimasu. Jo or tsuni. Tsune. So desu, jo. O kaya naman po, tsune. Ginagamit po ito sa Nichijo. Everyday. 日常はね、everyday じゃないんだ。 Usual? 日常はね、sa baba po baka po meron pong nakakaalam po. Ano po guys po ang nichijo? Nichijo. Bigyan ko po kayo ng ng isang example. 日常生活。日常生 Everyday, 活。 living? そうですね。日常会話。ニッコさんも合ってますよ。Pero yung meaning po, Jake さん、pwede pong daily. Yung tulad po ay, nabasa ko.ごめんなさい。はい。はい。daily. そうです。そうです。Kaya, sa Tagalog po, magiging Pang araw-araw. kaya po, daily in English. Hay, saan nyo po nakita po yung everyday? Sa libro po, nakasulat po kasi everyday. Chikaunda, nichijo. Hay, daily. Pwede rin po itong sa libro po na usual, normal. May ganyan po siyang meaning po in English. Hay. Tsugi desu. Tsuneni. Ano po? Always. So, that's always. Hay, sa Tagalog, Laging. そうです。例えばね、私は常にパスポートを持っています。はい。私は常にパスポートを持ち歩いていますの方がいいかな。はい。Ibig po sabihin, lagi kong dinadala ang passport ko kapag naglalakad ako or lalabas ako, ganyan po ang meaning po nun. はい、常に何々をしますとか。はい。Kaya, sa totemo to, do na chigaw desu ka? 常に Sa 全然po? 違うよ。itsumo desu. いつもと何が違うかですか？はい。はい。いつもは、in general use po siya at mababa po syempre po yung level po ng word po niya. Tsuneni pang business talk na po ito. Or advanced level na po siya. Pero pares lang po sila. Ay, wakarimashita. Hay. So, kasi pag umangat po tayo po sa N2 po, marami pong mga words na ating pag-aaralan, pero parehas lang sa napag-aaralan na salita sa lower level. Pero ang pagkakaiba po nila, kasi mas higher po ang level po ng nasa N2, syempre po. Hay. Pero alam ko po, meron po yan pong kaunting pagkakaiba eh. Itsumoto, tsuneni. Maganda po yung mga ganito. Hay. 常にといつもの違いですね。はい。いつもは日常会話で使われる主観的、古語的な、yungいつもdaw po mas ginagamit po ito sa daily conversation. More on, po siya, oral, conversation verbal po siya. More on ginagamit.
はい。日常的にという意味なのに対し、常には書き言葉で使われる客観的、katay hyogyen. Yung tsuneni po, more on sa panunulat po siya ginagamit. Pero hindi lang po ito sa panunulat, pati po sa sa pananalita po pwede po siyang gamitin. At katay hyogyen, ibig po sabihin napaka-formal niya po. As in, parang serious people kayo. Ganyan po yung gusto niya po sabihin. Pero, sonna koto nai ka na, ginagamit po to, lagi po itong ginagamit sa sa business, world. Hay, dyan po ito nitsukaimasu yo. Kahit hindi nga po business talk, pag mga high level na po yung mga kausap niyo po na na tao, ginagamit talaga po ang tsuneni. Kekko tsukawarimasu ne. Hindi lang po sa sa panunulat. Donna jokyou de mo henka shinai toいうpag sinabi pong tsuneni, ibig po sabihin kahit ano daw pong sitwasyon, donna jokyou de mo henka shinai. Hindi po siya magbabago. Hay. Yun daw po. Demo, onaji da ne. Hay. Nagbago lang po yung level. Hay. De, tsuneni no tsugi desu ne. こちら。常識。もう一度いいですか？常識。はい。常識。Ano po ang 常識? Common sense. そうですね。common sense. はい。Pero, 常識, parang, kumbaga, yun yung normal na, kumbaga, yun, kahit hindi na i-explain sa inyo, dapat alam nyo na yun. Yun po yung tinatawag na 常識. Like, slight manner. Hindi po kasali dun yung, yung manner ng, manner sa pag makikipagkita kay king and queen. Hindi po kasi, ilang tao lang naman ang maaaring makipagkita sa mga ganun na tao. Ano po, yung daily life na normal na, kahit hindi na i-explain, alam mo yun, alam na dapat yun ng taong yun. Yun po ang sinasabing 常識. More on sa manner po siya. Hindi lang po common sense. Hi. Ito po ay cut out from our free and kanji lesson class. Sa taong 2026, may free and lesson class po tayo sa TikTok tuwing Monday and Friday at 8 p.m. Japan time. Meron din po tayong live tuwing Wednesday, subalit ang live na ito ay ipinapakita lamang ang private lesson namin ng Chokai with checking pronunciation. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.